Inyo pong buksan ang inyong mga Bible, ang mga Biblia sa aklat po ng unang Korinto. First Corinthians chapter 1. First Corinthians chapter 1, verse 1. Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes, to the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Verse 4. I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus, that in every way you were enriched in him in all speech and all knowledge, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless, in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay patuloy na lumalapit po sa inyo. Tumihingi po kami ng kaalaman, ng tulong para maunawaan po ang inyong mga salita. Maari namin itong maunawaan ng kahit pangkaraniwang literatura, pero para maunawaan po namin ang implikasyon nito sa aming mga buhay, ang banal na Espiritu ay kailangan namin para mangusap po hanggang sa aming mga puso. Help us at tulungan din ang inyong abang lingkod na mga ngaral ng inyong mga salita. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Naulit-ulit yung salitang stupid God na ungkat. Every time mapapag-usapan ng dating Pangulo ng Pilipinas, inuungkat ulit. At pagsasabihin lahat ng masama niyang ginawa at kalaging kasali yung terminolohiya na stupid God. At kapag gagamitin po natin ang pangkaraniwang kaisipan, mukha nga ang stupido ang Diyos sa kanyang pagkilos at paggampan ng mga bagay sa sansinukob. Kapag ginamit po natin ang pangunawa na ginagamit ng pangkaraniwan. Mga kapatid, itutuloy po natin ang pag-aaral po natin sa introduction ng 1 Corinthians. Simulan na po natin pinag-usapan sino yung may akda ng libro. Ang may akda, ayon sa 1 Corinthians 1, ay si Pablo. At isa sa mga kasama niya na sulat ayon sa kanya ay si Sosthenes. Si Pablo ay apostle in a different form and a different way. Hindi siya naging apostle dahil kasama siya sa 12. Kaya ang tawag niya sa sarili niya is kakaibang kapanganakan para maging apostoles. But pag pinag-usapan ng apostoles, sa kanyang pangkaraniwang kahulugan, ang ibig sabihin nito ay send out o pinadala. At sa kanyang payak na pakahulugan o specific na kahulugan, ang kanyang pinupunto ay representative of Jesus Christ on this earth. Not a vicar, na karaniwang pong ginagamit ng ilan. Ito ay representative ng Diyos para magbahagi ng kanyang mga salita at katotohanan. Kapag sila nagsabi, equivalent to the Word of God.
Kaya mga kapatid, sa kanyang pagsulat, ginamit niya to show also his authority sa Corinthian church. At kapag pinag-uusapan ng Corinthian church, kapag legacy ang pinag-uusapan, ito ang pinakapangit na simbahan. Kaya lang, pinasulat ng Diyos for our reference. Kaya pag sinabing, taga saan ka? Taga Corinto, born again. Kabahagi ako ng simbahan ng Corinto. Yung simbahan niya pinakapangit, ano? Ganun po yun, yung equivalent po nito. No? Baka nakarinig na kayo, Pastor, merong simbahan nagbatuhan ng baso at ng plato at ng pagkain habang sila'y nagmi-meeting. Walang sinabi sa Corinto yon. Mababait pa yon. Yung Corinto talagang taliwas. Kaya nga, mukhang ang nagkuwento lahat ng senaryo ng Corinto ay si Sosthenes. Kaya, at isa siya sa naging leader ng church. Kaya sinabi, pero ang tawag ni Apostol Pablo doon sa Corinthian church is the Church of God. Assemblea ng Diyos. Hindi ko alam sa mga lugar dito, but sa Tarlac City, pagka sinabi yung lugar mo, alam nila kung ano ang meron. Minsan tinanong kami ng teacher namin sa Engineering Economy, sabi niya sa amin, anong specialty ng mga lugar? Pag San Fernando, Pampanga, ang pinag-uusapan natin ay parol. Tsaka tocino. Okay? Then dumating siya sa amin. Sabi na, pag Tarlac, anong pinag-uusapan? Hollow blocks. Kung may specialty ang Tarlac, hollow blocks lang. That's Tarlac City, ano? No, pag pinag-usapan yung mga terrain, pinag-uusapan natin ay tubig. Then pumunta siya sa isang tanong. Sabi niya, saan barangay pinakamagulo sa Tarlac City? Biglang sumagot yung kaklase namin. Sabi niya, sa Barangay Ligtasan. Di ba tiga doon ka? Sabi niya. Di naman magulo yung barangay namin. Alam mo saan yung magulo? Sa Block 3. Doon po ako nakatira. Block 3, Barangay Ligtasan. Pangalan pa lang ng barangay namin, maganda na siya. Ligtasan, you're safe. Sabi na, saan yung pinakamagulo talaga? Hindi pa, matatalaib. Hindi, sa inyo talaga. Alam niyo yun? Hindi ko maisip, sabi nung pinakamagulo, no? And then, kinuwento sa akin yung kanilang idea. Sige, tanggap ko na, pinakamagulo na yung barangay namin. Laging gabi-gabi may boxing sa amin. Merong mixed martial arts. At namatay na po sila, kaya tahimik na ulit yung barangay. Yung mga nagbo-boxing, namatay na sila lahat. But anyway, ganun yung description. Pag Corinth, ganun ang description. Pero ang pinagkaiba, ang tawag ng Diyos sa kanila ay Church of God. Assemblea ng Diyos. Sa pagtinagalog natin ay simbahan ng Diyos. With that worst people, sexually immoral na mga tao sa community, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, away-away sa loob ng simbahan, ang tawag pa rin ni Pablo sa kanila ay Church of God. Can you be amazed? Ngayon, pag sinabi natin, Pastor, saan tayo makakahanap na magandang simbahan? Wala. If you're looking for a beautiful church, when we describe, Pastor, sana makahanap tayong simbahan na maganda, huwag kang papasok. Pag pumasok ka, papangit yun. Alam niyo ba yun? Maganda yun nung wala ka. Pag pumasok ka, may pangit na pumasok. Sorry po, hindi po pangit na itsura. God created us in our own unique way. Yung magkakaroon ng pangalan doon? Kapangitan yung simbahan dahil pumasok yung magulong tao. Ikaw yun. Ngayon, pag naghahanap tayo, Pastor, wala. Walang maganong kagandang simbahan. Kung bakit ang description ng Diyos sa mga simbahan o mga mananampalataya, kapag ikaw ay nanampalataya, you will grow in your faith.
When you grow in the faith, pinababanal at pinababanal at pinababanal ka ng Diyos. Yung Corinthian church ay naging maayos na simbahan. Hindi to nanatili sa kanyang ganitong kalagayan. They have improved. Yung 2 Corinthians, to improve more. Kaya ganun po yung kanyang pagkakasulat. Tapos ang tawag pa ng Diyos sa kanila, hindi lang sila tinawag na simbahan ng Diyos, sila ay pinabanal at tinawag na banal ng Diyos. With these wicked people saved by grace, o niligtas ng Diyos sa kanyang biyaya, binanal pa ng Diyos. Can you imagine? At tinawag pa sila ng Diyos na holy. Pastor, ano ba yan? Sama na nila, tawag pa sa kanila holy. Kaya nga tinawag po silang saints. When we call saints, it means separate. Separate mula sa karumihan at hiwalay siya sa sistema ng mundo at siya ay tinawag ng Diyos na malinis. At holy ang kanyang ginamit. Which ginagamit lang po yun sa Diyos, karaniwan. At yung kinanta po natin galing sa Isaiah chapter 6, nung umawit yung mga anghel na Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Nagtatakip talaga sila ng mukha dahil sa kabanalan ng Diyos. And then gagamitin po yung kabanalan na yun sa mga mananampalataya. Ang tawag niya ay saints. Ganito sila ugali nila, Pastor. Ba't tinawag silang holy? Yes. Ang kulit, ano? Pag sinabi natin, hindi ba stupid ang Diyos? Mukha nga. Kung ang panuntunan at pamantayan po natin ay makasariling panuntunan ng tao, we might call God stupid. Talaga. Paano siya naging stupid? Can you imagine yung masamang tao tatawagin ng Diyos separate or holy o banal? Di ba siya loko-loko? Nung panahon na nag-aaral kami, merong section 1, 2, 3, 4, 5. Binago na po sa pamamaraan ng DepEd. Pero alam na alam mo kapag ikaw ay section 7. Pasensya na kayo, 7 lang yung mga rooms nung kami. Okay, pag section 7 ka, alam na ng buong paaralan bakit ka nandun. Ang maganda, section 7 ka na, row 4 ka pa, doon sa mga upuan na, alam niyo yun, dalawa yung nakaupo, every now and then, nabablaka yung magkatabi. O, yun. Pagka section 7 ka, row 4, at nandun ka sa likod, alam mo na lang. O pag dinala ka doon sa harap, alam mo rin. Okay, ikaw yung pinakamadaling abutan ng meter stick o nung kawayan ng teacher. Pastor, ganun pa kagulo yung Corinth? Yes. Section 7, row 4, kung hindi siya nasa harap, nasa likod. Para yung meter stick na kawayan, hindi po pwedeng nabibili yung meter stick, madaling mabali po yun. Pang isang palo lang yun. Alam mo yun, buti hindi na ganun hindi ko alam kung ginagawa pa yon. Hindi na pwedeng gawin kasi didemanda yung teacher tsaka yung principal. Naintindihan niyo ba? Pastor, ganun ba yung Corinth? Yes. Kaya pag sinabi ng Diyos, those kind of person, ganun kaloko-loko, ganun kasama, ang tawag ng Diyos sa kanila ay holy. But why? Bakit sila tatawagin ng Diyos na holy o banal? Sabi niya kasi doon sa verse 2, is sanctified in Christ Jesus. Binayaran sila ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung sinabi po ng next President Duterte yung stupid God, he has an explanation to it. May explanation po siya, which is, may idea siya kung ano ang kanyang sinasabi. I don't defend him. Sabi niya, hindi ba naman stupido ang Diyos? Yung anak niya mamamatay para sa mga masasama. He's so correct. Tama ba? Bakit mo ibibigay yung anak mo para sa magugulong tao? Kayo.
palitan natin yung istorya. Ikaw, isa lang yung anak mo, kaisa-isa lang. Bugtong na anak. Tapos merong mamamatay tao at kaaway mo. Hindi lang yung dahon ng mangga niya yung nakalabas sa'yo, pati yung bayabas pa rin. Hindi mo pwedeng kunin yung bunga hanggat di malaglag ayon sa batas. Yung dahon lang ang sa'yo, yung nalalaglag. Tsaka yung bunga malalaglag. Ani mo naman yung manggang nahulog sa'yo, sira na yon. Tapos, para mailigtas siya, ibibigay mo yung anak mo para sa kanya. Tanong, will you do it? Kaaway mo, ibibigay mo ba yung anak mo para mag-kidney transplant or a heart transplant para dun sa mamamatay na kapitbahay mo, masamang ugaling kapitbahay mo, walang ginawa kung hindi awayin ka araw-araw? Alam ko na po yung sagot. Hindi pa ako siraulo pastor para gawin ko yan. Mamatay na siyang mag-isa. Magdusa siya. Alam mo yun? Yung how we react on that, may point yung president eh. Ito po yung Diyos na pinag-uusapan natin. And the Bible called that grace. Ayun po yung ating doxology. Let's go to the doxology. We saw the author, the recipient, the church in Corinth, simbahan sa Korinto. Mga mananampalataya na pinabanal at tinawag na banal ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama yung ibang tumatawag sa ating Panginoong Jesucristo as their Lord and ours. In verse 3, sabi na, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. My first attempt, gusto ko sanang gawin na ipaliwanag ang biyaya at saka kapayapaan in verse 3. Nag-change po yung mind ko, gagawin ko na lang po yun sa verse 4. Okay? Bakit ko gagawin sa verse 4? Inilagay niya kasi yung basic meaning ng grace sa verse 4, kaya doon po natin gagawin. But anyway, anong ibig sabihin ng grace? Ang ibig sabihin po ng grace is unmerited favor. Ito yung bagay na ibinigay sa iyo hindi mo pinagpaguran. Parang sinasabi ni Apostol Pablo na sumayin niyo ang biyaya ng Diyos. Minsan, pinapalitan natin yung grace ng bless. God bless you. Sinasabi mo ba na when you say to others is God bless you, siya ay magiging masaya? Dahil ang basic meaning po ng bless is happy. O meron tayong ibang meaning sa ating kaisipan that we say na pagpalain siya ng Diyos, and that's grace. Pag sinabi mong pagpalain ka ng Diyos, we're talking about grace. Hindi po pinag-usapan ng bless. But pag pinag-usapan natin yung bless, nasa kaisipan natin ay yung biyaya na pwede nang matanggap, and grace pa rin yun. Okay? Ito po yung pangkaraniwang ginagamit ni Pablo sa pagbabati. Ang pinagkaiba ng pangkaraniwang pangbati sa panahon ni Apostol Pablo, yung pagkakalagay po nila sa Greko. Ang grace na paggamit nito is a blessing from the Lord. And then yung peace, pastor, kapayapaan, magkakaroon ako ng kapayapaan or tranquility. Ang kapayapaan na binabanggit is yung peace na ibinibigay po ng Diyos. Pwede kang mapayapa ka sa Diyos kahit na may kagulumihanan. Hindi po ito yung walang pakialam. Hindi ko alam kung naramdaman niyo yung lindol kahapon ng alas 5:30, 5:52 to 54, doon po yung lumindol ng siguro mga 1 to 2 intensity meron tayo sa mga tarim. Kung hindi niyo po naramdaman, mabuti na lang. Mahina lang naman. Minsan tinatanong ko sa mga nakakakilala sa mga taga Baguio, bakit pag bagyo hindi sila masyadong takot? Nung pupunta kami sa Bohol, yung dalawang kasama namin nagturo sa Bohol, signal number 5 ang Bataan.
ang Batanes. Signal number 4 sila. Bumaba sila from Baguio at sinamahan kami puntang Bohol para magturo. Samantalang may bagyo sa kanila. Sabi ko, bakit ang tatapang ng taga Baguio at hindi sila natatakot? Iwan yung pamilya nila with a signal number 4, bumaba sila at sasamahan kami magtuturo sa Bohol. Then, bumagyo ulit. Signal 4 and 3 sila. Kinumusta ko ako, kumusta kayo dyan? Sabi nila sa akin, ito, maulan pero katatapos ko lang nag-Bible study. Sabi, signal number 1, di na ako magba-Bible study. Sabi ko, ba't ang tapang nila? Pero lumindol sa kanila no minsan. Lumindol sa La Union, naapektuhan sila at intensity 5. Natakot sila. Dahil alam ng isa kung ano yung karanasan ng lumindol yung 1990. Paglindol pala matatakot na sila. Kala ko pag bagyo, hindi. Hindi to yung, pastor, natakot sila? Yes. Hindi to yung wala silang pakiramdam, yung born again o yung Kristiyano walang pakiramdam. May kapayapaan ako sa Diyos. Hindi po ito yun. Yung peace na pinag-uusapan is you have peace with the Lord. Kahit anong mangyari sa San Sinukob, alam mo, you will be with the Lord. Hindi ibig sabihin hindi ka kakabahan kapag lumilindol o bumabagyo, lumilipad ang inyong bubong. Sabi mo, payapa ako sa Diyos. Hindi po yun. Ito yung we have peace with the Lord. Kahit ano mangyari, you have peace with the Lord. In verse 4, sa kanyang bahagi ng doxology, I'll be focusing only on verse 4. Sabi niya, I give thanks to my God always for you. Ano naman pasasalamatan mo sa mga to, ano? Hindi ko po alam kung ako yung maglilid po ng simbahan ng Corinto, ayoko na lang. I'll quit. Baka siguro isang linggo lang ako, pwede na ako umuwi. Alam niyo bakit? May paboritong pastor ng mga to. Sabi ng isa, ang paborito ko si Pedro. Sabi ng isa, ako ay si Apollos. Sabi ng isa, ako si Paul. At meron pang mas higit sa kanila. Sabi na, ako si Pedro. Ako si Jesus Christ. Ikaw, sino? Gusto niyo pa ganito yung simbahan niyo? May paborito silang pastor. Alam niyo yun? Pagka nangaral si Pedro, yung pro Peter nakikinig. Kapag nangaral si Pablo, si Apostol Pablo, yung para kay Pablo nakikinig. Tapos nag-aaway sila. Yung preacher mo ang pangit mag-preach. Yung sa'yo mas pangit. Can you imagine what's happening to the church? Kaya kung ako yung pastor doon, naalis ako, maaga ka mamamatay. Siguro mga 3 months, patay na yung pastor na susunod dito pag ganito. Tapos may sexual immorality. Inasawa nung anak, yung asawa ng nanay niya, anong tatay niya. Can you imagine? Worst church. Tapos payabangan, nagsasalita ng ibang wika na walang nakakaunawa, sila rin di nila naunawaan. Payabangan sa loob ng simbahan. Buti nagtagal yung pastor dito. Pero si Pablo sabi na, I give thanks to my God always for you. Bakit siya nagpapasalamat? Ito po yung maganda yung pagkakalagay po. Ito po yung maganda sa mga sulat. Mayroon siyang ibibigay na punto, tapos maglalagay siya ng paliwanag. Is the point and then the reason. Okay, ito po yung reason na binigay. Because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. And then, yung details po ay nasa verse 5, verse 6, verse 7, verse 8, and verse 9. Pero pag-usapan muna natin, sabi niya, the grace of God that was given to you in Jesus, in Christ Jesus. Ulitin po natin ang definition ng grace. It is unmerited favor. Ibinigay sa iyo kahit hindi para sa iyo. Undeserved. Binigyan ka kahit hindi ka karapat dapat bigyan, and that is grace. Hindi to yung binigyan ako kasi dapat nila akong bigyan. Gano'ng kalaking binigay? Pastor, kaya ba naming bayaran yung grace na ibinigay ng Diyos? Kung taga-Korinto ka at sinabi yan sa iyo ni Apostol Pablo, ito po yung tanong.
Can I just pay for that? Pwede ko pong bayaran ko na lang yung binigay na biyaya ng Diyos para sa akin. Babasahin lang natin ng mabilisan po yung verse 5 at mga susunod. That in every way you were enriched in Him in all speech and all knowledge. Verse 6, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you were not lacking in any gift, as you wait for the revealing of the Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Ayon sa verse 9, ang mga taga-Korinto ay naisali sa fellowship o pakikipisan ng banal ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Isa yun. Ikalawa, pag-aatras po tayo, ang biyayang ito ay ginawa silang guiltless. Wala silang, alam niyo yun, wala na silang guilt sa harapan ng ating Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan nating biyaya ay parang hindi pera, hindi kayamanan. Ito po yung common, no? Yung common sa time natin. Pastor, pag pinag-uusapan po natin yung biyaya, blessing, yayaman, siksik, liglig, umaapaw. Ang hirap pong hanapin yan sa Biblia. Ulitin po natin. Yung pinanggalingan sa aklat ng Lucas, chapter 6, ang liglig, siksik, umaapaw, hindi po yun patungkol sa pera. It's about forgiveness. Kapag ikaw ay nagpatawad, patatawarin ka ng Diyos. Liglig, siksik, at umaapaw na kapatawaran. Ano po? Hindi po pera, ano? Dahil hindi ganun ang pagkakalagay ng Biblia. Tandaan niyo po, yung pangalan na nabanggit ng ating Panginoong Jesucristo na nakarating sa langit ay hindi yumaman kahit kailan. Okay? Siya po ay literal na sa langit, nakarating sa langit. Ibig sabihin, nung nandito sa balat ng lupa po yun, ay mayroon siyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sa Diyos at sa Kanyang salita, but never became rich. Namatay siyang pulubi. Namatay siyang punong-puno ng sugat. Hindi niya napagamot yung kanyang mga sugat. Ang pangalan ay Lazaro. Hindi po yumaman yun. Kaya pag sinabi natin, kapag ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ, ikaw ay yayaman, at hilingin mo in Jesus' name or declare it, God will give it. Ba't si Lazaro mahirap? Hindi yumaman. Si Pablo rin po hindi yumaman. Never siyang naging mayaman. Alam niyo bakit? Paano mapapatunayan? Kung mayaman si Pablo, bakit pa siya gumawa ng tent at nagbenta ng tent para meron siyang gagamitin sa ministry? Kung yumaman siya, meron siyang supply ng pera. Tama? Wala. Di siya binigyan ng ganon. Kaya pag sinabi natin, Pastor, pag nanampalataya ako, nakaranas ako ng biyaya ng Diyos, yayaman ako, bonus na yun, magkakaroon ka ng ganon. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng biyaya rito. Anong ibig sabihin ng biyaya? Ibinigay sa'yo na hindi mo pwedeng at di mo kayang i-achieve by your own. Ano ang meron? Sabi niya, ito yung magiging guiltless ka sa harapan ng Diyos. Pag sinabi natin guiltless, ito yung merong naipambayad para sa'yo para ikaw ay tratuhin ng Diyos na walang kasalanan. Ito po yung pagbibigay ng Panginoong Jesucristo ng Diyos sa kanyang bugtong na anak para sa sansinukob. Gano'ng kabigat yun? Paano mapwedeng mabayaran ng tao ang kanyang kasalanan? Pastor, pwede siyang maging mabuti. Okay. Ilang mabuti ang kaya mong gawin para maligtas ka sa galit ng Diyos? 50% passing. Okay.
Pastor, para naman mas mataas naman yung standard natin. Mga 90%. Okay. Bagsak pa rin eh. Kung 99.99, di ba pwedeng i-round up na lang yan, Pastor? Kasi lumampas na siya ng 5. Di pwede na yung 9 papunta sa 9, 0. O 100 na siya, Pastor, kapag re-round up. Sa mga kumukuha po ng summa cum laude, hindi pwedeng round up. Hindi pwede. Sa mga grade natin sa school, mabait si teacher, i-round up pataas. Pero, sa kasalanan sa Diyos, it should be 100%. Mabuti ka dapat. Ito na pinakamasakit na tanong. Wala ka pa bang nagagawang kasalanan sa buong buhay mo? Mula nung isinilang ka o niluwal ka ng magulang mo o ng nanay mo sa balat ng lupa. Yung chocolate, kapag humihingi yung kalaro mo, it's either manghang o kaya maalat. Nasubukan nyo na yun, na humihingi ka sa bata ng chichirya. Hindi ka na pinakuha sa plastic. Pinangkuha ka niya. Nasubukan nyo na yun. Ikalawa, pinabayaan ka niyang kumuha, pero yung pisil niya doon sa baba, palakas ng palakas. Kasing lakas mong kumain, ano? Subukan nyo na? O ginawa nyo din? Na pagkukuha sila, pinipisil mo kasi maraming sasama? O sabihin niyo, mabait yun. Buti nga, mabait pero binigyan ka, no? Gusto mo? Sabi niya, oo, eto. Subukan niyo po yon. Pastor, mabait yon. Pag pinakuha ka niya, pumipisil yon. Yung susunod, isa lang talaga yung makukuha mo doon. Hindi niya pababayaan makakadalawa ka. Lalo na yung matatanda, ang bibilis kumain. Kasi maraming ngipin eh. Can you imagine? Pag tumatanda na yung tao, alam niyo yung palala siya ng palala with that. Kung kayo ang nakakuha ng 10 billion project ng flood control at ang neto ninyo ay 100 million pesos. Okay na ba? Okay na yun kasi kung yung sweldo mo kada buwan ay 15,000, kumita ka ng 50 million, kung kukwentahin mo po yun, pwede ka nang hindi magtrabaho ng sweldo mo 15,000 per month. Kung isa lang kontrata mo, paano kung dalawa? At kumita ka ng 1 billion? Magtatrabaho ka pa ba? O tatambay ka na lang at relax ka sa bahay dahil marami ka ng pera? Pero hindi sila na-satisfy. The cravings for more ay nandoon. Tinanong yung isang politiko bakit siya humabol as president. Sabi niya, mayaman na kayo, ba't ka humabol na presidente? Siya po yung pinakamagandang sagot sa balat ng lupa. Wala nang naulit. Sabi niya, humabol akong presidente para maglingkod ako sa bayan ko. And that is John F. Kennedy. Dahil naglingkod siya, pinatay. Ganun ang kasimple yun eh. Mga kapatid, yung kasalanan natin is dahil meron tayong makasalanang ugali. Mula nung magkasala si Adan, we adopted that nature. Kaya meron tayong tendency to commit sin. Para marisolba ng Diyos yun, kada isang tao ay ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. And Jesus Christ has to die for that person. Pero babayaran niya lahat yun. Ito yung sinasabi, stupid God. Ang Diyos, ibibigay niya yung bugtong na anak niya para bayaran yung kasalanan ng isang individual. Hindi po ito sweeping na, sige, ganito na lang.
ibibigay ko yung anak ko, lahat ng posibleng manampalataya sa kanya, bayad. Hindi po ito ganong sweeping. Decided po ito. I will save this person. Itong masamang tao na to, kamukha ng taga-Korinto na mayayabang at walang pakialam sa komunidad, pero babayaran ko siya through my son. Malagay natin sa sarili natin. Kung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nung ipinadanas sa iyo ng Diyos yung kanyang biyaya, specific po yun. For this woman, na meron siyang 3 million na kasalanan, meron pa siyang gagawing 3 million na kasalanan after, ibibigay ko si Jesus Christ para sa kanya on the cross. Kaya nung sumigaw si Jesus Christ, "Why God, my God, why have you forsaken me?" God has forsaken him para kunin ka ng Diyos to have fellowship with Him. Binigay niya si Jesus Christ. Hindi to yung simple, pastor, yung latigo na nandun, naranasan niya. Alam niyo ba yung dalawang nandun, naranasan din po yun. Na nakapako dun sa katabi ng dalawang magnanakaw o mga tulisan. By the way, hindi po magnanakaw yung term na ginamit, tulisan. Mas malala ang tulisan sa magnanakaw. Yung magnanakaw, pakonti-konti. Ang tulisan mas malala. Pwede siyang magrebelde sa gobyerno at pwede siyang magnakaw ng malaki. That's tulisan. Mas malala po yun. Pastor, yung pain nung slashes na 39 at kinount nila is almost 300 po yung slashes. That's true. But yung separation between God and the Son, God, mas mabigat po yun. Kaya nga hindi naman sinasabi yung pain, but ang sinasabi niya, "Why have you forsaken me?" Hihiwalay ang Diyos para parusahan siya ng Diyos para doon sa specific na tao na kanyang binayaran. Can you imagine? Kaaway ka ng Diyos, pero babayaran kanya ng kanyang bugtong na anak para ang Diyos mawala ang galit sa iyo. At tatawagin kanyang holy and sanctified. Yun po yung grace na hindi mo kayang bayaran at hindi mo kayang tapatan. Hindi po ito, pag pinag-uusapan po natin grace, hindi po kasama nito yung obligation. Pastor, anong gagawin ko para ako maligtas? Wala. Manampalataya ka lang sa pambayad. At yun ay si Jesus Christ. Hindi pa pwede yung, pastor, yung guilt ko hindi maalis. Bayad ka na, ano pa yung guilt na meron? There should be no guilt. Kasi binayaran ka sa kanyang biyaya. At hindi rin to with human merit. Pastor, magtatrabaho ko para ako ay maligtas. Hindi mo rin kaya ang bayad. Kaya mga kapatid, pag pinag-usapan natin, Pastor, anong biyaya ng Diyos? Binigay ng Diyos sa iyo kahit hindi ka karapat-dapat. At yun ang ating Panginoong Jesucristo. Lagi ko pong sinasabi ito. Ganito kabigat yung isang kasalanan na nagawa natin. Ang Diyos, nagkatawang tao siya, not to celebrate His birthday every year. Tayo lang yun. Jesus Christ did not celebrate His birthday every year. But He's looking forward. Tinitingnan niya, mga kapatid, ang gagawin niya after 33 years. Ipapako siya doon. Parurusahan siya para sa iyo. Palitan natin yung pwesto. Kung ikaw ang Diyos, gagawin mo ba yan? Padadala mo ba ang one person of the Trinity to die on the cross?
Papalitan natin. Payag ka ba na ikaw yan? Dudurayin ka ng mga tao na gusto mong bayaran, ang mga Israelita, which most of them hate God, Jesus Christ, until today. Papayag ka ba na iligtas sila na sila yung nagpapako sa iyo? Tandaan niyo po, hindi po Romano ang nagnais na ipako si Jesus Christ sa krus. Sabi ni Pilato, maghuhugas ako ng kamay dahil wala akong bahagi sa gawaing ito. Anong sabi ng mga Israelita? Crucify Him. Crucify Him. Sabi na, wala akong pananagutan dito. Umulit, sumigaw sila. Crucify Him. Yun yung mga tao na gustong iligtas ni Jesus Christ at sila yung nagsasabi that they have to put Him on the cross. Di ba sila walang hiya? Ay, sorry po sa term. Di ba sila ganong ka-worse yun? Habang naglalakad siya, pasan yung krus, dinuduraan siya, tapos, bago nangyari yun, sabi ni Pilato, ganito na lang gawin natin. Meron akong papalayaing isang bilanggo. Murderer, manununog ng bahay, at ang pangalan niya ay Barabas. At itong si Jesus na walang ginawang masama sa inyo. What's the choice? Pinili pa rin ng mga tao. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba na ganun pa rin ang sistema ng tao ngayon? Anong mas malakas sa Facebook? Pinag-uusapan yung mabuting ginawa ng tao o yung magnanakaw? Itong comparison lagi. Bakit yung nagnakaw ng 25 kilos na bigas na kulong, yung nagnakaw ng 1 bilyon malaya pa din? O gaano karaming nanonood sa inyo sa Facebook ng magagandang ginagawa ng mga tao? Merong nagtuturo ng English, pinapanood nyo. O pinapanood natin kung paano magtalo yung senador na lawyer nung contractor, pati yung kabilang senador nag-aaway. Tapos yung mga born again na senador nakakahiya how they act. Alam niyo yun? Mga mabubuting bagay, ilan yung pinapanood natin? Try to assess what's the tendency of man. We still choose evil rather than choosing what is right. Kaya ito yung nangyayari sa atin. Pero ang Diyos mabiyaya, whatever man is, ano man yung kasama ng ugali ng tao, He gave Jesus Christ for us on the cross. And that is grace. Kahit wala kang kwenta. Kasi, Pastor, mahalaga ako. Sino nagsabi sa iyo? Palagay mo ba hindi ka kayang palitan ng ibang tao sa lugar mo? Ako ang pinakamagaling pastor na scientist sa balat ng lupa. Yung pinakamagaling nga namatay na eh. Kaya na-invento yung mga sasakyan. We still talk about it. Pag pinag-usapan locomotive, and we talk Isaac Newton. Pag pinag-usapan natin yung gravity, we still talk of Albert Einstein. Pag pinag-usapan natin yung atomic bomb, we still talk about Einstein. Pero patay na sila. Meron pa bang lumabas na scientist? Yes. Kaya minsan nakakatawa tayo. We want to choose them, mga tao. At nakakalimutan na din natin yung invention of God. Nag-imbento ang tao. Meron kayang invention yung tao na meron silang gagawing shell, lalagyan nila ng pagkain. Kapag yung pagkain pwede na siyang kainin, magbabago yung balat ng shell. Pero bago yon, di pa pwedeng kainin yung pagkain doon, matigas muna siya. Pag pwede nang kainin, malalaman mo dahil sa kanyang shell.
Yung saging, inimbento ng Diyos. Pag hindi hinog yun, may kulay siya. Karaniwan, green. Pag pwede na siyang kainin, magbabago siya ng kulay para alam mo na pwede na siyang kainin. Galing na nag-imbento, ano? Pero nabilib-bilib kayo sa cellphone nyo, mayroong naggegera-gera, ano? Then we forget our God. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, itong biyaya ng Diyos. For you to have it, basta gusto kong makasali sa biyaya ng Diyos. Ito pa yung ginawa ng Diyos. Ibinigay ang Panginoong Jesucristo at sino man ang manampalataya sa pambayad na to will be guiltless in the eyes of God. Siya lang ang natatanging pambayad para sa kasalanan natin. And that is grace. Di natin kayang bayaran dahil walang pambayad. Hindi sapat. Pero si Jesus Christ binigay para sa atin. Kahit na tayo undeserving sa habag ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. We don't deserve anything from you dahil sa aming mga kasalanan. Dahil sa aming mga kasalanan, inaway namin kayo. Dahil sa aming mga kasalanan, patuloy kaming lumalabag sa inyo. Alam po namin, meron pong maliit na kabaitan sa amin, but that's good enough to spare us from hell. But binigyan niyo ang aming Panginoong Jesucristo to die on the cross for us. Tulungan po ang bawat sa amin na kaming lahat ay magkaroon po ng lubos na pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Upang sa gayon kami din ay makasama sa binanal ng Diyos at makasama sa fellowship ng aming Panginoong Jesucristo. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.